At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. What will be the basis for our questions when there is no budget presented? Practically, there is no budget being presented. What is submitted in the NEP is not what the Secretary will want us to discuss. So there's really, with that statement of the Secretary, let's allow him. Let's allow the Secretary and the team to be able to come out already what they see as their initial findings of deficiencies, of errors, so that when we come, we have a new budget that is already corrected by the proper agency for us to ask questions. We cannot ask questions now. There's no budget. Is there a budget pending? Because the Secretary has said na i-review. He would like to request us to give inputs and we will do it. But how can we put inputs when what we will say may be already be corrected by the resubmitted budget of the DPWH? It's a procedural issue that we have to tackle. Because otherwise, what is the paper we are going to review? Does one submitted? He has said that there are so many mistakes there, so many redundancy, so many projects already finished but still in the budget. Let us give a chance to the DPWH and let's have a meeting after we give them some time. And that is where we will have our minority majority. But I submit to the chairperson. Nung ilang araw pong nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa flood control ang DPWH? Unfortunately po, mukha po ang sagot po doon ay wala. Kailangan po nating magkaroon nun. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng project implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. At nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. E nandun po, nagmamadaling buhay ng patay, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel, kailan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH, completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito worth almost 100 million pesos. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, 3 weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Ito po ay klarong failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. At nangako po ako sa inyo na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo
na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingiin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po gitong-gito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin. Hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hihingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyektong nakikita natin sa buong bansa. A point of order and a parliamentary inquiry at the same time. Madam Chair, we could not proceed, Madam Chair, with question and answers when there is no presentation of the budget. In other words, just like when we have our second reading of bills, there is always that committee amendments. Here, I think the best way, the Secretary is already studying it very well upon order of the President to review. What will be the basis for our questions when there is no budget presented? Practically, there is no budget being presented. What is submitted in the NEP is not what the Secretary will want us to discuss. So there's really, with that statement of the Secretary, let's allow him. Let's allow the Secretary and the team to be able to come out already what they see as their initial findings of deficiencies, of errors, so that when we come, we have a new budget that is already corrected by the proper agency for us to ask questions. We cannot ask questions now. Is there a budget pending? Because the Secretary has said na i-review, he would like to request us to give inputs and we will do it. But how can we put inputs when what we will say may already be corrected by the resubmitted budget of the DPWH? It's a procedural issue that we have to tackle. Because otherwise, what is the paper we are going to review? That's one submitted. He has said that there are so many mistakes there, so many redundancy, so many projects already finished but still in the budget. Let us give a chance to the DPWH and let's have a meeting after we give them some time. And that is where we will have our minority majority. But I submit to the chairperson,